Ilang mga Pilipino vloggers bahagi umano sa cognitive warfare ng China para i-destabilize ang gobyerno ayon yan sa isang international studies professor. May mga balita dyan si Bombo Grant Hilario. Inihayag na isang propesor na dalubhasa sa pag-aaral ng international relations ang pakikibahagi umano ng ilang mga Pilipinong vloggers sa dayuhang estado na pasimuno sa isyu ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Mayroon raw kasing mga online content creators ang nadiskubreng may ugnayan sa naturang bansa na kasalukuyang ginagamit ang estratehiyang tinatawag na cognitive warfare. Ayon mismo kay Dr. Renato De Castro, isang distinguished professor of international relations, kumpirmado na parte ang ilang mga kababayan sa cognitive warfare na China umano ang may pasimuno. Kung saan, ipinaliwanag niya na ang People's Liberation Army ang siyang posibleng nagsasagawa nito at idinagdag na ang naturang estratehiya ay siyang gamit upang manipulahin at ilihis ang kamalayan lalo na ng mga Pilipino. Aniya, ang mga vloggers na ito na pro-China ay mga may tuturing din na kasama sa mga individual na layunin at nais ang pag-destabilize sa gobyerno ng bansa. Hindi lang yung kinukonduct ng PLA, of course, meron tayong mga kababayan na actively has become part of this. Interestingly, nakikita natin yung mga vloggers na sympathetic sa China, ganyan din very active, sympathetic. Of course, they take the position against the government. So the same people who are also engaged in pro-China narrative are also engaged in efforts to destabilize the government. So yes, ayan ang tinatawag nating cognitive warfare. Samantala, ibinahagi naman ng naturang propesor sa pag-aaral na may kinalaman sa usapin pang internasyonal ang ganitong uri umano ng information warfare o cognitive warfare ay mistulang nakapaloob na sa doktrina ng naturang bansa. Kung saan, sinabi din ni Dr. Renato De Castro na maging ang integration ng makabagong teknolohiya na Artificial Intelligence o AI ay siyang ginagamit para lamang maisakatuparan ang kanilang gawain. Talagang nasa doktrina ng People's Liberation Army. No? Una yun yung tinatawag ng information warfare, atakihin mo yung mind. Tapos yung tinatawag nila ngayon intelligent. Gumagamit ka ng AI and even talagang gagamitin mo lahat, biochemistry and mind. In fact, ang People's Liberation Army nagtayo pa ng tinatawag nating PIP branch. Ang tawag nila doon, Strategic Support Force, na talaga ang focus lang to really take into account yung cognitive warfare. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!